Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera? Alam ninyo, marami na akong narinig ng mga taong nagsasabing kung marami lang kaming pera, wala sana kaming problema. Palagay ninyo, talaga bang kapag ang tao ay maraming pera, ay wala talagang problema? Sa totoo lang, ito ang katotohanan. Mas dumarami ang pera, mas dumarami ang ating responsibilidad. At kapag marami ang ating responsibilidad, minsan mas nagiging stressful ang buhay. Yung iba, mas dumami nga ang pera, dumami din naman ang mga kaaway. At sa iba, nung dumami nga ang kanilang pera, dumami din naman ang kanilang problema. Marami naman akong kilala na hindi sobra-sobra ang pera, simple lang ang pamilya, pero makikita mo na baka sa kanilang pamilya ang kanilang kasiyahan. So, ibig sabihin, hindi issue ang dami kung hindi ang tinatawag na financial literacy o kaalaman sa tamang pag-handle at paggastos. At ganun din yung kahalagahan ng tinatawag nating financial stewardship o kung paano natin i-manage ang ating mga resources. Isa sa pinagkakaabalahan naming mag-asawa ay ang pagka-counsel ng pamilya o mag-asawang may mabibigat na problema. At marami sa kanila ay talaga namang sobra-sobra ang pera at in fact, hindi mo maiisip kung paano mauubos ang pera pero sobra-sobra din naman ang kanilang problema. Naalala ko lang na meron kaming kinounsel na mag-asawa. Pagpunta namin sa bahay, talaga namang sobrang laki at nung nagsimula kami mag-usap at kinuwento niya kung anong kanilang mga hanap buhay o negosyo, talagang sadyang nakakalula. Doon namin nakita na grabe itong taong ito, talagang sobra-sobra ang yaman, sobra-sobra ang ari-arian. Ang problema pala, kaya sa humingi ng counseling sa amin, dahil yung nag-iisa niyang anak na lalaki ay hindi lamang labas-pasok sa kulungan, kung hindi labas-pasok din sa rehabilitation center. Imagine, sobra nga ang dami ng iyong pera, pero sobrang bigat din ang pinagdadaanan mo, lalo na kapag ang involved ay ang iyong anak. Alam ninyo, maraming mga anak ang nasisira ang buhay, nalulong sa bisyo dahil na din sa pagkakaroon ng magulang ng maraming pera. Dahil hindi pinaghirapan ng anak at ang magulang naman ay sunod lang ang luho ng anak dahil sa pagiging abala sa hanap buhay at hindi mabigyan ng oras ang anak, dinadaan na lang sa pera or material na bagay kapalit ng dapat na oras sana na ibinibigay sa kanilang anak. Ang tawag dyan ay enabler. Enabler. Maraming nasa rehabilitation center ang nalulong sa bisyo dahil sa pagiging enabler ng magulang. So, ibig sabihin, hindi kayang ayusin ng lahat ng bagay ang problema. Bagkus, sa marami, pera pa nga ang nagiging dahilan ng kanilang sobrang daming problema. Ang hindi naunawaan ng karamihan, maraming pamilya, relasyon at buhay ang nasisira pagdating sa pera. Alam ninyo, maganda yung paalala sa atin sa unang Timoteo, chapter 6, verses 10 to 12. Sabi dito, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat daw ng kasamaan. Ibig sabihin, hindi pera, kung hindi pag-ibig sa salapi, dahil daw saan? Sa paghahangad na yumaman. Walang problema sa kagustuhang yumaman, pero yung paghahangad o yung greediness, okay? May mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Maraming mga tao ang nagkakaproblema hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa maling paghahangad, pagiging sakim at pagmamahal sa pera more than pagmamahal sa Diyos. Sa madaling salita, sa pera na umiikot ang mundo o nagmumukha ng talagang literal na pera. Alam ninyo, mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos bilang ating tunay na Ama, hindi niya nilayon na ang pagpapala na dapat ay para sa atin ay siya ring dahilan na sisira sa atin. Kung ganon, tinatanong ng iba, bakit may mga tao at pamilya ang nasisira, nagkakaproblema dahil sa pera? Una,
Kung may problema o nasisira dahil sa pera, hindi natin pwede itong isisi sa Diyos. Pangalawa, hindi pera ang problema kung hindi ang kasakiman, ang maling puso pagdating sa pera, pag-ibig sa pera. Pangatlo, isa sa dahilan ng pagkakaroon ng problema ay ang kawalan ng disiplina o kaalaman kung paano ba natin i-handle ang pera. Pangapat, may mga taong nanggaling sa wala at nung biglang sa anumang kadahilanan ay biglang nagkaroon ng sobra-sobrang pera ay hindi na nila alam kung paano magiging responsable sa pag-handle ng finances. Yung iba naman, ang mindset kung kaya kong kumitan ng malaki, hindi na ito mauubos. Alam niyo, there was one time, kinounsel ko itong, he is actually an actor. So, bilang artista, meron siyang kinikitang malaki, pero bukod doon, meron din siyang negosyo. Pero alam niyo, nakakatuwa kasi itong taong ito ay malapit sa akin. Lagi siyang merong regalo sa akin. So one time, sabi ko sa kanya, alam mo, natutuwa naman ako sa iyo dahil very generous ka, lalo sa pagre-regalo sa akin. Kaya lang, bilang pastor mo at tagapayo sa iyo, maganda rin na nagtatabi tayo for the rainy season. Anong tinuturo ko sa kanya? Hindi pwede tayong puro gastos lang. Kinakailangan matuto tayong mag-save para sa future. And hindi ko makalimutan yung kanyang tugon sa akin. Sabi niya, Pastor, hindi naman sa hindi ako nakikinig sa iyo. Pero alam mo, sabi niya sa akin, sobrang kilala ko na ang Diyos at ang track record niya sa akin. Hindi kami nagkulang kailaman. Alam mo, sabi ko sa kanya, tama naman yun eh. Talagang nais ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Pero gusto rin ng Diyos na magkaroon tayo ng disiplina kung paano natin gagamitin ang pera. Alam niyo, true enough. Nung biglang nagkaproblema at naghigpit doon sa field ng kanyang negosyo, tinamaan ang kanyang hanap buhay. Hindi lamang yan. Yung kanyang show na regular, biglang naputol. So ano nangyari sa kanya? Talagang literal, dumaan siya sa financial crisis to the point na kinakailangan niya na o kinailangan niya ng ibenta ang kanyang bahay. And then, nung aming pag-uusap, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, sana pala nakinig ako sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Na talagang hindi natin pwedeng sabihin sa ating sarili na ang mga bagay na ito ay hindi mauubos. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos na magkaroon ng disiplina at matuto rin na mag-save para sa future na pangangailangan. Ito ay nagiging problema o ang pera ay nagiging problema kung wala tayong disiplina sa paggastos ng pera. Kung ito ay ginagamit natin sa mga bagay na makakasira sa atin gaya ng bisyo at lalo na sa sugal. Makakasira din sa atin ang pera kung gagamitin natin ito lalo sa pagluloko o sa pangangalunya. At makakasira lalo sa relasyon natin sa Diyos kapag naging alipin tayo ng pera at tinalikuran natin siya dahil sa pagkasilaw sa pera. Alam ba ninyo na mas maraming tao ang tumalikod sa Diyos nung sila ay nakaranas ng kasaganahan sa buhay at marami din naman ang mas tumibay ang pananampalataya at relasyon sa Panginoon sa oras ng kagipitan. Paano nangyari yon? Ang mga tumalikod o nawala sa Diyos ay dahil sa pakiramdam nila na hindi na nila kailangan ng Panginoon at narating nila ang mataas na estado ng buhay dahil sa kanilang sariling lakas at galing. At meron din naman na mga taong nanatiling tapat at nananampalataya naman lalo na sa oras ng kagipitan dahil alam nila na wala silang ibang mapupuntahan at kakapitan kung hindi ang Panginoon lamang. Kaya maganda na naman na paalala sa atin mula sa aklat ng John chapter 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. In other words, ang ating kaaway, ang Diablo, walang ibang role yan sa buhay kung hindi sirain tayo at ang kaaway ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan. Kasama na rito ang pera. Pero sabi rito, ang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Muli, hindi ginusto o ninais ng Diyos na maging magulo ang ating buhay.
Pumarito siya para bigyan tayo ng buhay na masagana, kasiya-siya at mapayapa. Huwag nating hangarin ang mga bagay na inilalatag ng kaaway at mundo dahil ito ay magdudulot ng mga bagay na sisira sa atin. Remember, ang gusto lang ng kaaway, sirain tayo, sirain ang ating pamilya, at higit sa lahat, sirain ang ating relasyon sa Diyos. Muli, sana po ay may natutunan tayo pagdating na naman sa pera. Ating pagbulay-bulayan nga, ito ba ay nakakatulong sa atin o nagiging dahilan ng marami nating problema? Tayo muli ay magsara sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaral at nakita namin kung gaano nga ba hindi lang dahil sa mahalaga ang pera, kung hindi ang pera din ay maaring gamitin ng kaaway upang masira kami, masira ang aming pamilya at lalo na po ang aming relasyon sa inyo. Buksan mo nga po ang aming mga kaisipan at makita ang katayuan namin sa buhay. At tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng pagnanais sa aming mga puso na lalo pa kaming matuto sa iyo at lalo na po sa iyong salita patungkol sa pag-handle ng pera. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At para po sa ating discussion, ito pong muli ang ating pag-uusapan. Nagiging pagpapala ba sa atin ng pera o nagdudulot lamang ng maraming problema at bakit? Ano ang natutunan mo sa ating pinag-usapan na makakatulong sa iyo kung ito naman ay iyong iiwasan? Salamat pong muli. Magkita-kita tayo sa darating na naman mga araw. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagdating sa paghawak at paggastos ng pera, may disiplina ka ba? Ano ba ang dapat o tamang pag-uugali at pananaw natin sa paggamit ng pera?